Ang biyenan ko at ang kanyang pamilya na 4 ay naninirahan ng libre sa bahay namin sa loob ng 5 taon. Sinusubukan nilang nakawin ang bahay ko. Pero nagpanggap ang asawa ko na walang alam sa loob ng 5 taon. Congrats! Sa iyo na ang bahay. Pero ang hindi nila alam, kailangan mong linisin ang mga basura sa bahay ko. Walang problema. Isang oras lang yan. Binili ko itong bahay ng buo bago kami ikinasal. Luna, gusto mo bang lutuan kita ng paborito mong braised ribs? Opo. Ang daming gamit. Anong ginagawa mo? Nandito na si Lynette. Para malaman mo lang, lumipat na kami sa master bedroom. Kayo tatlo ay lilipat sa mas maliit na kwarto. Mahal, nangako ka. Lumalaki na si Toby, kailangan niya ng mas malaking kwarto. Hayaan mo na sila sa kwarto. Kailangan din ni Luna ng kwarto. Si Luna ay sarili mong anak. Tumigil ka! Bakit kailangan ng isang batang babae ng napakaraming espasyo? Sa iba rin naman siya mapupunta, kahit anong mangyari. Si Toby natin ang tagapagmana ng pamilya Brown. Magiging isang nangungunang scholar siya. Siyempre, karapat-dapat siya sa pinakamagandang kwarto. Lynette, pamilya naman tayong lahat. Bakit ang pihikan mo? Anong ginagawa mo? Bag ko iyan. Mommy. Sinigawan niya ako. Anong ginagawa mo? Isang lumang bag lang. Magkano ba iyan? Nanay, limited edition iyan. Pinuto niya lang iyon. Araw-araw ka namang namamalengke. Hindi mahalaga kung anong bag ang gamitin mo. Bag lang iyan, ano naman kung naputol. Si Toby natin ay may talento sa disenyo. Magiging mahusay siyang taga-disenyo. Oo. Lynette, huwag mong sirain ang kinabukasan ni Toby dahil sa bag. Karapat-dapat lang iyong bag. Sulit ang bawat hiwa. Buntis si Brenda. Puno ang maternity ward. Malapit ang lugar mo. Mananatili lang kami sa iyo sandali. Aalis kami sa sandaling mag-isang buwan ng sanggol. Lynette, pasensya na sa abala. Oo, Lynette. Hindi kami magtatagal. Pamilya naman tayong lahat, pwede kayong manatili hanggat gusto ninyo. Pero ang pananatiling iyon ay naging 5 taon. Malapit nang magsimulang pumasok sa eskwela ang bata. At ngayon, gusto pa nilang lumampas. Gusto nilang kunin ang master bedroom ko. Bahay ko ito. Ulitin mo yan! Ito ang bahay ni Victor. Ang bahay ni Victor ay pag-aari ng pamilya Brown. Sino ka ba para mag-arte? Isang tagalabas na kala mo ikaw ang may-ari. Kayo ang mga tagalabas dito. Ang tapang mo! Mommy, ayos ka lang? Mommy. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Wala ka ng kontrol sa sarili mo. Walang utang na loob kang babae. Kailangan kang turuan ng leksyon. Oh, tama na. Marcus, huwag kang bumaba sa level niya. Si Lynette ay hindi marunong umintindi. Ikaw ang panganay. Bakit ka nakikipagtalo pa? Kalimutan mo na. Tigilan na. Tumahimik kayong lahat. Eksakto. Parang tayo pa ang nananakot sa kanya. Tingnan mo ang mga mata niya. Parang kakainin niya tayo ng buhay. Nakakatakot. Mommy, lagyan mo ng ointment. Lagyan mo ng ointment. Sige, tara na. Subukan mo pang umarte ng isang beses. Hamon kita. Kung hindi ka nag-asawa sa pamilya Brown, magkakaroon ka ba ng ganyang magandang buhay? Masakit pa ba, Mommy? Lynette, ganyan talaga si Marcos. Huwag mo nang damdamin. Ipagamot mo ang sugat mo. Malapit na oras ng hapunan. Gutom na tayong lahat. Luna, paano kung tumuloy muna tayo sa bahay ni Lola ng ilang araw? Miss ko, si Lola. Tara. Ano bang ginagawa mo? Nagtatantrums ka pa? At tumatakas? Lynette, bakit ka nagiging unreasonable? Pamilya naman tayong lahat, titiisin mo lang at lilipas din. Ano na naman ang problema mo? Titiisin. UMB ha. 5 taon ko nang naririnig yun. Bakit hindi mo nilak ang pinto? Ano ba ang sinisigaw mo? Bakit ko naman ilolak ang pinto para umihi sa bahay?
Ilang beses ko nang sinabi kay Marcos na itaas ang upuan ng inidoro. Nakikita mo, muli. Sige, sige. Ganyan talaga ang mga taga-probinsya. Tiis-tiis na lang. Kapag nanganak na si Brenda, aalis na sila. Brenda, ito ang damit ko, di ba? Oh, nagustuhan ko kaya isinuot ko. Madaling madumihan ang damit na ito. Labahan mo na. Mahal. Hindi ko pa to nasusuot. Dalhin mo na lang sa dry cleaner. Pamilya naman tayo, tiis-tiis na lang. Mami, pinunit ni Toby ang homework ko. Toby, paano mo nagawa to? Oh, naglalaro lang naman ang mga bata. Huwag mong gawing malaking issue. Ilang notebook lang naman, bumili na lang ng bago. Ipapasa to sa guro bukas. Mga bata pa sila, normal lang na magulo sila. Sabihin mo kay Luna na itago na ang homework niya simula ngayon. Tiis-tiis na lang, mawawala rin yan. Tiniis ko na to ng 5 taon. At ang nakuha ko lang ay isang kettle ng kumukulong tubig. Tama na. Ay naku, umalis ba talaga siya? Saan siya pupunta? Nagtatampo lang siya. Babalik siya ngayong gabi kapag tapos na siya. Oo, isang babae na may maliit na bata. Saan siya pupunta? Bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang ay nakakatawa. Tama. Kung talagang mahal siya ng pamilya niya, hayaan ba nila siyang magdusa dito ng 5 taon? Dapat matagal na silang dumating. Tama si nanay. Nagdadrama lang siya. Gusto kaming kontrolin. Hindi namin siya bababihin. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Gusto kong ibenta ang bahay. Ma'am, ang bahay na ito ay nasa magandang lokasyon. Bahay sa magandang distrito ng paaralan. Magkano ang gusto mong ilista? Gusto ko itong mabilis na maibenta. Kaya kong ibenta ng 1,000 na mababa sa halaga sa merkado. Pero may kondisyon. 200,000 na mas mababa? Ma'am, seryoso ka ba? Anong kondisyon? Sige. Cash lahat at sarado sa loob ng 1 linggo. Ma'am, huwag kang mag-alala. Sa presyong ito, kaya ko itong ibenta sa loob ng 3 araw. Nagmamadali ka ba para sa pera? Hindi. Tinatanggal lang ang basura. Mami, ibebenta ba natin ang bahay? Saan tayo magsisitira? Mananatili muna tayo sa bahay ni Lola. Mamaya, bibili si Mommy sa iyo ng mas malaki at mas magandang bahay. Ikaw lang at si Mommy? Okay. Okay. Paano si Lola na masama at ang iba? Saan sila titira? Sila. Pwede silang manirahan kahit saan nila gusto. Anyway, hindi sa bahay natin. Lola, gutom na ako. Gusto kong kumain. Nanay, gutom din ako. So hindi na talaga babalik si Lynette. Hindi siya magtatagal. Hintayin mo lang. Sa 1 oras lang, babalik siya na gumagapang. Hey, Tut, ng babae, naglakas loob siyang hindi bumalik at magluto. Victor, tawagan mo ang asawa mo. Sabihin mong bumalik siya rito at magluto. Tay, nanay, nakabalik na kami. Oh, nakabalik ka na. Kakain na sana kami. Sinta, namiss ka ni Lola ng sobra. Buti nakabalik ka. Tara, kumain ka. Lahat ng paborito ko. Kumain ka pa. Dito ka na lang. Manatili ka hanggat gusto mo. Handa lagi ang kwarto mo. Ito ang bahay mo. Aalagaan ka namin habang buhay kung iyan ang kailangan. Salamat, Tay. Salamat, Nanay. Si Lolo at Lola ang pinakamabait. Si Luna, dito siya masaya. Ito ang tunay kong tahanan. Miss Sterling. Sabi mo may gustong bumili ng bahay ko kahit hindi pa tiningnan? Oo, andito na ang buyer. Hayaan mong ihatid kita. Pero ang buyer na ito gustong magbawas ng isa pang 200,000 dahil gusto lang niya ang enrollment sa paaralan para sa anak niya. Isa pang 200,000 ang bawas? Ito si Mr. Sterling, na interesado sa bahay mo. Pareho kayong Sterling, maliit na mundo. Ginoo, ang bahay na ito ay may kasamang enrollment sa middle school. At ang anak mo? Oo. Anak, andito na ang seller. Ito ang anak ko, pero ang enrollment ay para sa apo ko. Oo, tama. Pero Mr. Sterling, ang bahay na ito ay 200,000 mas mababa sa market value. Kung bababa pa, walang problema. Ibebenta ko. Wow, Miss Sterling. Napakadirekta mo. Ang kailangan ko ay buong bayad. Down payment sa loob ng 1 linggo. Alam ni Mr. Sterling, di ba? Oo.
7,800,000 ng buo? Walang problema. Bibigyan kita ng kalahati ng deposit ngayon din. Mabuti, pagkatapos ay mailipat natin ang titulo agad. Gayunpaman, may mga tao pang nakatira sa bahay ko. Baka maging problema sila. Wala yun. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Lynette, saan ka galing? Hindi ka umuwi buong gabi. Kung nanahimik ka lang, babasahan ka ba niya? Sige, huwag kang magalit. Alam ko mali ako. Bumalik ka, okay? Ha? Naku, naku. Ano bang sinabi ko? Oh, bumalik siya. Tingnan mo, bumalik ang prinsesa. Akala ko may pagmamalaki ka. Hindi nga tumagal ng isang araw. Bumalik ka na pala. Magluto ka. Gutom na gutom si Toby. Nasaan si Luna? Pinadala ko sa bahay ng aking mga magulang. Pinadala mo sa bahay ng iyong mga magulang? Anong ibig sabihin yan? Gaya ng pagkakarinig mo. Hindi natitira dito ang anak ko simula ngayon. Lynette, ano ba yung ugali mo? Sinusubukan mo bang makipagdiborsyo? Oo. Iyan mismo ang gusto ko. Anong sinabi mo? Gusto ko ng diborsyo, sabi ko. Bumalik ako para kunin ang mga gamit ko. Ulitin mo yan, ha? Gusto ko ng diborsyo, sabi ko. Simula kailan ikaw ang nagdedesisyon yan? O gusto mo bang ihagis ang isa pang kaldero ng kumukulong tubig sa akin? Marcus, tingnan natin kung ano ang kaya niyang iempake. Isang babaeng may asawa may kasamang maliit na batang babae. Saan siya pupunta pagkatapos ng diborsyo? Babalik din yan na gumagapang at nagmamakaawa sa atin. Lynette, ano bang problema mo? Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Sige. Nasa labas sina Mama at Marcus. Paano ako haharap sa kanila ngayon? Victor Brown. Sa 5 taon, naging tunay ka bang lalaki? Hindi yan ang iniisip mo. Nagalit lang si Marcus. Hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya. Bakit hindi niya ibinuhos sa'yo, o sa mama mo, o kay Brenda? Bakit ako? Dahil alam niya kung ginawa niya yon sa akin, walang tatayo para sa akin. Nang ibinuhos ni Marcus sa akin yon, kung humarap ka sa akin, at pinigilan siya, igagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Lynette. Pero hindi mo ginawa. Sumulyap ka lang sa akin, at tuloy-tuloy mong inilipat ang mga gamit ko. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong iwan ang bahay na ito ng tuluyan. Pasensya na, Lynette. Pasensya na talaga. Magbabago ako, pangako. Victor Brown, makinig kang mabuti. Bumalik ako ngayon hindi para makipag-usap sa'yo, at hindi para maghintay ng paumanhin mo. Nandito ako para sabihin sa'yo, gusto ko ng diborsyo. Lynette. Lynette Sterling, kung lalabas ka sa pintuan na iyan ngayon, hindi ka na babalik. Kailanman. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak. Lynette, binabalaan kita. Ang babaeng diborsyado, iyan ay murang bagay. Huwag kang lumapit sa amin, na umiiyak at humihingi ng pagkupkop. Sigurado ka, Marcus, kahit na maging pulubi ako, hindi ako mangangailangan sa pintuan mo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkain sa bahay ninyo ay binili gamit ang pera ko. Hoy, ikaw! Ma, huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siyang umalis. Tingnan natin kung saan siya mapupunta. Babalik siya na nakayuko. Lynette Sterling, kung matapang ka, huwag ka nang bumalik. Mas gugustuhin ko pang huwag nang bumalik. Ano yung pagpapanggap mo? Hintayin mo lang. Babalik siya para humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Oo, ang isang babae pagkatapos ng diborsyo, sino ang magnanais sa kanya? Mamalimos siya sa atin sa huli. Tama. Hayaan mo siyang magdusa doon ng kaunti. Pagkatapos ay pahahalagahan niya ang pagiging nasa bahay. Siyam pa lang, matulog ka pa ng kaunti. Pagkatapos, gumising at mag-almusal. Oras na para bumangon. May importante akong gagawin ngayon. Binabati kita. Ang bahay ay sa iyo na. Miss Sterling, ang natitirang balanse ay na-transfer na. Naunawaan ko. Pagkatapos, iiwan ko kayo upang linisin ang mga basura sa bahay. Walang problema. Isang oras lang ang aabutin. Miss Sterling, kung gusto mong bumili ng bahay, tawagan mo ako. Sigurado. Pero ang pagbili ng bahay ay kailangang maghintay hanggang matapos ang diborsyo ko. Sa ngayon, mayroon akong isang bagay na gusto kong bilhin pa.
Ang 7,800,000 ay hindi kayang bilhin ang 5 taon kong kabataan. Pero kaya nitong bilhin ang kalayaan para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nay. Dumating si Lynette sa akin kahapon, sabi. Gusto niya ng diborsyo. Ha ha ha. Diborsyo? Ganun lang? Sino ba siya? Sinabi ko na sa iyo dati pa. Nagpapapansin lang yan. Diborsyo? Sinong tinatakot niya? Isang babaeng diborsyada. Parang lumang sasakyan na luma na. Tama ka dyan. Dagdag pa. May responsibilidad siya. Sinong gugustuhin siya? Si Victor lang natin ang mabait. Pero kung magdidiborsyo siya, mapapalayas siya sa kalye. Victor, huwag mo siyang alalahanin. Hayaan mo siyang magtiis ng ilang araw. Kapag naubos na ang pera niya at wala nang matuluyan, babalik siya ng nakayuko. Pagkatapos, nasa ating mga kamay na siya kung saan natin siya gusto. Sige, lalabas ako para makipagkita sa isang kliyente. Sige, ngayong wala na ang malas. Pag-usapan natin ang tunay nating usapan. Anong tunay na usapan? 5 taon na akong nakatira sa maliit na kwarto na yan at hindi man lang makaunat. Ngayong wala na ang babaeng iyon, ako na ang kukuha ng master bedroom. Ako ang nakatatanda, kaya ako dapat ang may pinakamalaking kwarto. Ma, hindi ba tayo nagkasundo na? Kailangan ni Toby ng espasyo. Bakit kailangan ng mga bata ng malaking kwarto? Ang tatay mo at ako ay nakatira sa isang barong-barong noon at nakaya naman namin. Ibibigay mo sa akin ang master bedroom. At kayong dalawa ay mananatili sa kwartong iyon. Ma, hindi mo naman pwedeng sabihin iyan. Si Toby ang gintong apo ng pamilya. Kung sa tingin mo ay masyadong maliit ang kwarto mo, ilipat mo lang ang mga gamit ni Lynette sa study at lagyan mo ng kama para kay Toby doon. Dapat nating hintayin hanggang siguradong hindi na siya babalik. Siya? Hindi na siya babalik. Makikita mo, siguradong babalik siya sa loob ng 3 araw, nakaluhod na nagmamakaawa. Narinig mo ba iyon? Ano ba ang sinabi ko sa iyo? Nandyan na siya, walang gumagalaw. Hayaan siyang kumatok sandali, ibaba ang kanyang yabang. Tingnan natin kung magpapakabongga pa siya. Ma, sa tingin ko sapat na yan. Huwag mong hayaang umalis siya. Darating. Lynette, ayaw ko sanang sabihin, pero talagang nagkaroon ka ng maraming yabang pagkatapos mong lumabas. At least alam mong bumalik. Hoy, sino ka? Nandito para kunin ang bahay. Kunin ang bahay? Anong bahay? Sigurado ka bang tama ang pinuntahan mo? Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko. Walang pagkakamali. Binili ko ang bahay na ito. Akin na ito ngayon. Binili mo? Nina, ang bahay na ito ay kay Lynette Sterling. Paano niya ito naibenta? Bakit hindi niya magagawa? Ang titulo ay nasa pangalan niya. Tumahimik ka! Ito ay sa kapatid ko. Pag-aari ito ng pamilya ko. Sino ka ba sa akala mo? Lumayas ka, umalis ka, o itatapon kita. Binata, huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Hindi kailangan ng dahas. At saan ka ba galing, matandang lalaki? Kunin mo ang mukha bato na to at maglaho. Ang bahay na ito ay sa pamilya ko. Kung hindi ka aalis ngayon, magsusuntukan na talaga ako. Aray! Bitawan mo! Gago! Bitawan mo. Narito ang titulo, ang kontrata ng pagbili, at ang mga resibo ng transfer at bangko. Narito ang lahat ng legal na dokumento. Ate, binibigyan kita ng 1 oras. Kung mahuli ka ng 1 minuto, hindi ko na mapipigilan ang anak ko. Ang sama ng manugang natin. Wala bang batas? Ito ay panghihimasok. Ito ay pagnanakaw. Idedemanda kita. Ipapakulong kita. Tama ka. Dapat tayong sumunod sa batas. Sige, gagawin natin ito ayon sa batas. Tawagan ang pulis. Marcus, talaga bang ibinenta ni Lynette Sterling ang bahay? Tapos, saan tayo pupunta? Gusto niyang matulog tayo sa ilalim ng tulay? Anong karapatan niya na ibenta ang bahay nang hindi tayo tinatanong? Ang pagbebentang ito ay ilegal. Hindi ako aalis. Ano ang magagawa mo sa akin? 911 ba ito? May isang tao na ilegal na sumasakop sa aking pribadong ari-arian at tumatangging umalis. Oo, mangyaring magpadala ng pulis. Negosyante lang ako at ito ang unang pagkikita natin ngayon. Si Miss Sterling ay nagpakita sa inyo ng kabaitan na hinayaan kayong manirahan dito sa loob ng 5 taon. Pero wala akong ganoong obligasyon. Yung walang hiyang si Lynette Sterling. Anong karapatan niya na ibenta ang bahay? Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilyang Brown. Siya ay isang tagalabas. At ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan? Kapag bumalik si Victor, pipilitin ko siyang hiwalayan ng ahas na iyon. At paalisin siya ng wala, hayaan siyang dalhin ng batang iyon at magutom. Tama, nanay.
Tama ka. Si Lynette Sterling ay lumampas na. Pamilya pa rin tayo pagkatapos ng lahat at tinutulak niya tayo sa gilid. Si Toby ay 5 pa lang at mawawalan na siya ng tahanan. Paano siya naging walang puso? Ang babaeng iyan ay kailangan turuan ng leksyon. Kapag bumalik si Victor, hayaan siyang turuan siya ng magandang leksyon. Ibenta ang bahay? Hindi pwede. Ipagsisisi niya yan. Oo. Tawagan mo si Victor. Hayaan mo siyang makita kung gaano kawalang pusong asawa ang pinakasalan niya. Tingnan mo, ang planong ito ay talagang para sa iyo, at pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Mr. Zane, pakiusap hayaan mo akong magpatuloy. Pasensya na. Tawag na spam. Ipagpatuloy natin. Mr. Brown, mukhang wala ka sa sarili ngayon. Gawin natin sa ibang araw. Mr. Zane, hayaan mo akong magpaliwanag. Konting problema lang sa bahay. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ayaw kong makipag-deal sa isang taong hindi tapat. Paalam. Ano? Naiintindihan mo ba nakakawala ko lang ng pinakamalaking kliyente ko? Kalimutan mo na ang kliyente. Binenta ng asawa mo ang bahay. Ano? Bumalik ka rito ngayon din. 2 tao ang pumunta sa bahay. Tatawag sila ng pulis at palalabasin tayo. Tingnan mo kung sino ang pinakasalan mo. Napakawalang puso. Ang pamilya Brown ay naging mabuti sa kanya at ito ang kabayaran niya sa atin. Bumalik ka agad. Kailangan mong managot para dito ngayon. Huwag gumalaw. Babalik ako agad. Huwag kayong magyayabang. Hintayin natin si Victor. Sabay tayong pumunta sa himpilan ng pulis. Idedemanda ko si Lynette Sterling para sa kanyang hindi autorisadong pagbebenta ng common property ng mag-asawa at pilitin siyang ibalik ang bahay. Hindi lang niya kailangang ibalik ito. Kailangan din niya kaming bayaran. Dahil sa emosyonal na paghihirap. 5 taon kaming namumuhay ng maayos dito. Ano ang karapatan niya para palayasin kami? Das, sino ba siya? Tama. At nawalang sahod. Natakot si Toby. Kaya kailangan din namin ng gastos medikal. Naku, well, nakita ko na lahat. Ha ha ha. Ano ang tinatawanan mo? Well, tinatawanan ko ang buong pamilya mo. Kayong lahat ay walang kahihiyan. Ano ang sinabi mo? Mahigit 60 taon akong nabuhay. Nakakita na ako ng mga walang hiya. Ngunit hindi kasing walang hiya ninyo. Kayo ay isang grupo ng mga parasito. Sumisipsip ng dugo ni Miss Sterling sa loob ng 5 taon. Siya ay mabait. Tiniis niya kayo sa loob ng 5 taon. Hindi lang kayo walang utang na loob. Ginaganyan pa ninyo siya. Hindi kayo magsawa sa panunukso sa kanya. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Ang bahay na iyon ay sa anak ko. Ang anak ko ay pinakasalan siya, kaya ang kanya ay sa anak ko, at ang kanya ay sa pamilya Brown. Oh, mukhang makatwira na yon. Oo, ayon sa batas, ito ay pag-aari ng mag-asawa. Paano na ibenta ni Lynette Sterling ito ng mag-isa? Sabihin mo sa akin, ang bahay ba ay binili bago o pagkatapos ikasal ng iyong kapatid? Anong pinagkaiba kung bago o pagkatapos? Kapag kasal na, hati na ito. Babae, kailangan mong pag-aralan ang batas. Kung ang bahay ay buong bayad bago ang kasal at nakarehistro sa pangalan ni Lynette lamang, kung gayon iyon ay kanyang personal na pag-aari bago ang kasal. Kalimutan mo na ang pagbenta ng bahay. Kahit na sinunog niya ito, wala itong kinalaman sa pamilya mo. Pero tumira kami doon sa loob ng 5 taon. 5 taon! Ibig sabihin may bahagi kami. Binata, 5 taon kang nakatira sa kanyang bahay. Hindi ka lang nagbayad ng upa, kundi itinuturing mo itong iyo. Ano ang tawag mo diyan? Ito ay pagnanakaw ng tahanan ng iba? Kinakagat ang kamay na nagpapakain sa iyo? Iyan ay ginagawa kang walang utang na loob. Binata, sinasabi ko sa iyo, tiniis ka niya dahil mabait siya. Hindi kita titiisin dahil hindi mo ito karapat-dapat. Kanina lang, sino ang tumawag sa pulis? Ako. Ang mga taong ito ay lumalabag sa aking pribadong ari-arian at tumatangging umalis. Opisyal, kailangan mong tulungan kami. Ang 2 ito ay pumasok sa aming bahay at inatake kami. Victor, nasaan ka? Darating na ang mga pulis. Aarestuhin talaga nila tayo. Oh, walang kamuwang-muwang itong mga Brown. Ma'am, kukunin ko na ang bahay ngayon. Itatabi ko sa iyo ang front row VIP seat. Gusto mo bang manood?
Siyempre manonood ako. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kung wala ang bahay ko, gaano katagal tatagal ang pamilya nila? Victor Brown, hindi mo ba sinabi na huwag na akong bumalik kung may lakas loob ako? Babalik pa rin ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako babalik para magluto para sa inyo, kundi para panoorin kayong paalisin. Simulan na natin ang palabas. Victor, sa wakas nakabalik ka na. Bilisan mo at sabihin sa pulis na ang bahay na ito ay atin. Ito ang ating tahanan. Oo, ipaliwanag mo ng malinaw sa pulis. 2 lalaking ito ang pumasok sa bahay natin at sinaktan ako. Tingnan mo ang pulso ko. Opisyal, pasensya na. Pasensya na sa paghihintay. Ako ang lalaki ng bahay. Tiyak na may misunderstanding. Ikaw si Victor? Ako si Arthur Sterling. Binili ko ang bahay na ito ng 7,800,000 buong bayad at kahapon natapos ang transfer. Sandali. Anong sinabi mo? Imposible. Paano niya? Nagsabuatan kayo para dayain siya. Tama? Niloko mo siya para pumirma. Hindi niya ibebenta ang bahay. Iyan ang tahanan namin. Pag-aari nating lahat iyan. Tigil, anong ginagawa mo? Aaway ka sa harap mismo ng pulis? Gusto mong makulong? Binata, kumalma ka. Usapin natin ito. Ang karahasan ay walang naaayos. Opisyal, huwag kang magpalinlang. Ang asawa ko. Ang asawa ko ay hindi magbebenta ng bahay. 5 taon na kaming kasal, binigyan ako ng anak, nagluto para sa akin, naglaban ng damit ko, at lagi niyang sinusunod ang sinasabi ko. Kaya paano niya naibenta ang bahay nang hindi ko alam? Binata, sabi mo lang lagi niyang sinusunod ang sinasabi mo. Kaya noong inaapi siya ng buong pamilya mo, pinagtiis mo siya. At noong ang kapatid mo binuhusan siya ng kumukulong tubig, pinagtiis mo rin siya. 5 taon niyang ginawa ang lahat ng sinabi mo. Ngayon hindi na, at hindi ka makapaniwala. Ginoong Victor Brown, nagsagawa na kami ng investigasyon. Ang mga papeles ni Ginoong Arthur Sterling ay nasa ayos. Siya na ang legal na may-ari ng bahay na ito at may karapatan siyang humingi ng agarang pagproseso. Hindi pwede. Siya ang asawa ko. Paano niya naibenta ang bahay nang hindi ko alam? Na-verify na namin ito. Ang bahay na ito ay kay Miss Lynette Sterling na ari-arian bago mag-asawa. Siya ay may 100% na karapatan sa pagbebenta. Hindi kailangan ng pahintulot ng iba. 5 taon na kaming kasal. 5 taon. Siya ang asawa ko. Paano niya basta nalang ibebenta? Ha? Dahil lang nag-away sila ni Marcus, nagagalit siya dahil doon. At ngayon ginagawa niya na walang tirahan ang buong pamilya natin. Eksakto. Ilang salita lang naman. Teka, kailangan ba yun? Ang petty niya. Ilang salita lang? Ilang salita lang. Siya ang petty. Alam mo ba ang asawa mo may peklat pa rin sa braso dahil sa paso? Mula sa takure ng kumukulong tubig? Gusto niya iyon. Sumagot kasi siya. Kung pumayag siyang umalis ng mas maaga, mangyayari ba ito? Victor Brown, makinig ka sa akin ng mabuti. Nagbuhos si Marcos ng kumukulong tubig sa asawa mo at tinatawag mo iyong ilang salita lang? Mahina ka, duwag ka. Hindi mo maprotektahan ang sarili mong asawa. Hindi na ako mag-aaksaya ng pagsaway sa'yo para doon. Pero alam mo ba, hindi ka lang mahina, bobo ka rin. Dinala mo ang mga mandurugo na ito na sumisipsip kay Lynette sa loob ng 5 taon. Tiniis niya iyon sa loob ng 5 taon. At akala ninyo, natural lang. Ikaw, tumahimik ka. Tumahimik ka. Ano? Nasaktan ba kita? Sasabihin ko sa'yo, ang pagkakasal ni Lynette sa'yo ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Tumahimik ka. Anong alam mo? Iyan ay usapang pampamilya. Sino ka ba sa tingin mo? Si Lynette ang asawa ko. Kalahati ng bahay ay sa kanya. Kaya kalahati ay akin. Victor, ayos ka lang? Matapang kasaktan ng kapatid ko. Hindi ko siya hinawakan. Lynette, sagutin mo ang telepono. Sagutin mo ang tawag. Lynette! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Asawa mo ako. Huwag mong gawin ito sa akin. Tama na. Tumigil ka na sa pagsigaw. Ito na ang huling babala mo. Kailangan mong lumipat sa loob ng 1 oras. O legal ka naming paalisin. Victor, mag-isip ka ng paraan, bilis. Hindi tayo pwedeng paalisin ng ganito. Ito ay gawa ng asawa mo. Kailangan mong managot ang buong pamilya natin.
Saan tayo pupunta? Tama, Victor. Si Toby ay 5 pa lang. Hindi siya pwedeng matulog sa kalye. Bilis, tawagan mo si Lynette at sabihin mong ibalik niya ang bahay. Tama na, tigilan nyo na ang pagtatalo. Iwan nyo ako. Ano? Hindi ito ang panahon para diyan. Ikaw ang lalaki. Kailangan mong kumilos. Kumilos. Kumilos gamit ano? Ang bahay ay sa kanya, ang pera ay sa kanya. Wala akong wala. Ano bang meron ako para kumilos? Tama na. Tigilan mo na ang pag-aatras. Lumipat na kayo. Naku, hindi ba iyon ang pamilya Brown? Pinalayas sila? Ang asawa niya ang bumili ng bahay na iyon bago sila ikinasal. Buong bayad. At 5 taon na silang nakatira doon. Nangungupahan lang ng libre. At narinig ko, higit pa raw iyon. Si Marcus ay nagbuhos ng kumukulong tubig sa asawa niya. Sinunog ito. Nagbuhos ng kumukulong tubig? Grabe iyon. Kaya ibinenta ng asawa ang bahay, diretso benta. Wala silang nakuha kahit piso, karapat-dapat sa kanila iyon. Bilang nakatatandang kapatid, siya at ang kanyang pamilya ay nang abuso sa kapatid niya. At may kapal pa siyang mukha na bulihin ang kapatid niyang babae. Ang mga taong ganyan ay dapat palayasin. Manahimik ka. Ano ang tinitingin-tingin mo? Lumabas ka. Ha ha ha. Aba, nagpapakataf pa rin ha? Pinalayas ka. Ano ang ipagmamalaki mo? Oo nga, bilisan mo at maghanap ng matitirhan. Tigilan mo na ang pagpapakatanga sa publiko. Diyos ko, bakit ako sobrang malas? Ang manugang ko ay isang pabigat. Pinalayas niya ang buong pamilya ko. Ang sama ng buhay ko, bulag ang Diyos. Tama na ma'am, tiniis ka niya sa loob ng 5 taon. Sobra na iyon. Oo nga, may kapal pa ang mukha mong umiyak. Kung sino ang dapat umiyak, siya iyon. Kasalanan mo lahat ito. Ang galing mong pumili ng asawa. Dinisgrasya mo ang pamilya Brown. Nanay, tama na. Tigilan mo na. Mula noong kasal, lahat ay galing sa pera ko. Ngayon, tingnan natin kung saan ka makakapunta ngayon. Victor Brown, magsalita ka. Saan tayo pupunta? Hindi mo naman talaga mapapagawa sa amin matulog sa ilalim ng tulay, di ba? Oo nga, hindi mo naman talaga mapapagawa sa amin matulog sa lansangan, di ba? Si Toby ay bata pa, hindi niya kayang pagdaanan ito. Mommy, gusto ko nang umuwi. Ayaw ko nang nasa labas. Huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam ang gagawin. Ano? Lalaki ka. Ikaw ang ulo ng pamilya. At sinasabi mong hindi mo alam? Victor, sasabihin ni nanay, napakawalang kwenta mo. Hindi mo man lang makontrol ang asawa mo at hinayaan mong ibenta ang bahay. At ngayon tingnan mo, ang buong pamilya nasa lansangan. Masaya ka na ba? Sinabi ko sa iyo simula pa lang, walang kabutihan ng babaeng ito. Pero pinilit mong pakasalan siya. Ngayon tingnan mo, ginagawa ka na niyang taga-apak. At hindi ka man lang mangahas magsalita. Tama. Kung may kalahati ka lang ng tapang ni Marcus, gaganyanin ka ba niya? Tama na. Ano bang karapatan mong sisihin ako? Kung hindi mo siya binuhusan ng kumukulong tubig, magiging ganito ba siya kawalang puso? Kumukulong tubig yon, isang buong kaldero ang ibinuhos mo sa kanya. Karapat dapat lang sa kanya. Sino bang nagsabi sa kanya na sumagot? Sumagot siya. Pero matapos mo siyang palayasin sa master bedroom na tinitirhan niya sa loob ng 5 taon, hindi ba dapat siyang sumagot? Ngayon ako naman ang sinisisi mo ha? Hindi mo rin ako pinigilan. Tumayo ka lang doon at hindi ka man lang nagsalita. Ano ngayon? Nakalimutan mo? Noong binuhusan ko ng kumukulong tubig ang asawa mo, nakatayo ka sa pintuan. Inilalagay mo pa nga ang mga damit niya sa bag at hindi ka man lang nag-angat ng ulo para tingnan siya? Oo, pumayag ka rin. Sinabi mo na ibibigay niya sa atin ang master bedroom at hindi mo rin ito pinigilan. Ako. Ginawa ko ito para sa pagkakasundo ng pamilya. Pagkakasundo? At ngayon, ito ba ang pagkakasundo? Nasa lansangan ng buong pamilya? Iyan ang tawag mo sa pagkakasundo? Victor, hindi ako nangungulit. Kung pinigilan mo siya noon, magkakagulo ba tayo ngayon? Alam mo naman si Marcus, kapatid mo siya, bakit hindi mo siya pinigilan? Oh, hindi mo nga mapigilan ang sarili mong asawa at may lakas ka pa ng loob na sisihin kami? Tumahimik ka. Buwisit ka? Nangahas kang itulak ako? Tigilan niyo na. Tumigil na. Victor, bitawan mo. Kapatid mo siya. Tatay, tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Paano ako nahulog sa lalaking ganyan? Nawalan ba ako ng bait? Sige, sapat na ang nakita ko sa sirko na ito. Oras na para umalis.
Tigilan nyo na. Tumigil na. Tingnan nyo dyan. Si Lynette iyan, di ba? Lynette, bumaba ka dito. Bumaba ka dito. Magpaliwanag ka. Ano? Ano? Ha? Naibenta na ang bahay, kaya saan titira ang pamilya ko? Wala na tayong bahay ngayon. Oh, alam ko. Pinapanood ko kayong mag-away mula sa kotse. Sandali lang. Ang ganda ng palabas. Ikaw, at pinanood mo lang. Lynette, bakit mo ginawa ito? Ang bahay ay atin. Kaya anong karapatan mong ibenta ito? Sa pamilya mo? Victor, alam mo ba kung kaninong pangalan nasa titulo? Binili ko ang bahay na ito ng buo bago ang kasal, at sa pangalan ko lang ito, kaya pwede kong gawin ang gusto ko dito. Kailangan ko bang kumonsulta sa iyo? Lynette, kasal tayo at pamilya tayo, kaya hindi ka pwedeng maging ganyan kasama ng loob. Matanda na si nanay, at si Toby ay 5 taong gulang pa lang. Talaga bang hahayaan mong mawalan sila ng tirahan? Pamilya ha? Noong ibinuhos ni Marcos sa akin ang kumukulong tubig, nakatayo ka lang at nanonood. Hindi mo ba naisip na pamilya tayo noon? Aksidente iyon. Aksidente? Ang pagiging yaya ko sa iyo sa loob ng 5 taon ay aksidente rin? Victor, makinig ka. Una, ang bahay na ito ay ari-arian ko bago kami ikinasal. Ibebenta ko ito at wala kang makukuhang kahit piso. Pangalawa, handa na ang mga papeles ng diborsyo. Ipapadala ko sa iyo bukas. Malapit na tayong hindi mag-asawa. Lynette, nagbago ka na. Dati kang isang mabuting babae. Paano ka naging ganito? Mabuting babae, ha? Nagpakasakit para sa pamilya mo, nagtrabaho ng walang reklamo, ngumingiti at sinasabing okay lang kahit na binubuli siya. Iyan ang ideya mo ng mabuting babae, ha? Victor, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Gusto mo ba talaga ng mabuting babae o yung makokontrol mo lang? Kalimutan mo na, hindi mo kailangang sumagot. Alam ko na ang sagot. Lynette, nagkamali ako. Talagang nagulo ko. Makinig ka sa akin, pakiusap. Lynette, hindi mo to magagawa sa akin. Bumaba ka sa kotse. Lynette Sterling. Nandito ka na. Gutom ka ba? May pagkain para sa'yo sa kusina. Nanay, hayaan mo akong dalhin si Luna para matulog. Hayaan mong matulog ang bata. Mahaba rin ang araw mo. Maligo ka muna at magpahinga ka. Makinig ka sa iyong nanay. Nasa amin na ang bata, bakit ka mag-aalala? Si Tatay, Nanay. Salamat sa inyong dalawa. Baliw na babae. Hindi na kailangang magpasalamat. Sige na. Ano yang baho? Bagay ba ito para sa tao? Victor Brown, anong bang klaseng lugar ito? Paano maninirahan ng sino man dito? Tambakan ba ito? Walang puwang para makatapak. Inaasahan mo bang manirahan dito ang buong pamilya natin? Mami, mabaho. Ayaw kong manatili dito. Victor, ginawa mo ba ito ng sinasadya? Umuupa ka ng basurang ito para kasuklaman namin? Tama, wala akong pakialam. Hindi ako mananatili dito. Paano ako maninirahan sa lugar na ganito? 5 taon pa lang si Toby. Magkakasakit siya sa basurang ito. Victor, maghanap ka ng ibang lugar ngayon din. Sino mang gusto ang basurang ito ay pwedeng manatili. Akala mo gusto kong manirahan dito. Halos hindi ko kayang bayaran ang basurang ito. At kailangan ko pang magmakaawa para dito. Hindi mo gusto? Matulog ka sa kalsada. Victor, hindi natin basta-basta pababayaan ito. Sa halagang 7.8 milyon. Ganon kalaki pare. Sapat na iyon para sa isang bagong bahay. Ano? 7.8 million? Itinatago niya lahat ng perang iyon para sa sarili niya? Victor, asawa mo siya. Hindi mo siya pwedeng hayaang kunin lahat. Puntahan mo siya at hingin. Tama. Victor, kausapin mo siya. Ari-arian ng mag-asawa iyan. Ang kalahati ay sa iyo. Bakit niya dapat kunin lahat? Victor, pakinggan mo ako. Puntahan mo siya bukas. Kung hindi gumana ang pagiging mabait, maging matigas ka. Babae lang siya. Ano bang magagawa niya? Sabihin mo lang sa kanya, walang pera, walang diborsyo. Oo, paantayin mo siya. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Kung hindi iyon gumana, pupunta tayo sa opisina niya. Puntahan mo ang bahay ng mga magulang niya. Tingnan natin kung makapagpakita pa siya ng mukha.
Binablock niya ako. Patay ang phone niya. Hindi nagmo-message sa WeChat. Kung gusto niyo siya, kayo na ang maghanap sa kanya. Hindi ako sasama. Hoy, ikaw. Victor, lalaki ka ba talaga? Ang sarili mong asawa, kinuha lahat ng pera at tumakbo. At nakahiga ka lang diyan? Paano tayo matutulog ngayong gabi? Isang kama lang. Paano? Siyempre si nanay ang matutulog sa kama, tayo ay matutulog sa sahig. Sa sahig? Ang dumi-dumi ng sahig. Paano tayo matutulog? Ano bang gusto mo? Ikaw ang matulog sa kama, si nanay naman sa sahig? Ano? Nanging api ka sa pamilya namin dahil mahirap kami. Hindi yan ang sinabi mo noong pumasok ka sa pamilyang ito. Sa bahay namin may sofa man lang. Ngayon wala na tayong kahit ano. Tumahimik ka, maglinis ka na lang. Tayo ka, matutulog na ako. Matanda ka na, nakikipag-away ka pa kay nanay sa kama? Sa bahay namin, laging malinis ang bahay. Gumigising siya ng maaga araw-araw para magluto, at kahit gaano ako kagabi umuwi, laging may mainit na pagkain na naghihintay sa akin. Hindi niya ako pinapag-alala tungkol sa mga iyon, akala ko na normal lang ang lahat. Ang tingin niya sa akin, hindi ko ito naintindihan noon. Pero ngayon naiintindihan ko na. Lynette, sa mundong ito, ikaw lang ang naging mabuti sa akin. Ako ang nagtulak palayo sa iyo. Miss Sterling, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Una, napakalakas ng posisyon mo. Tungkol sa pag-iingat, mayroon kang matatag na kita at sinusuportahan ka ng iyong mga magulang. Si Victor Brown ay walang bahay o matatag na tirahan at hindi siya gaanong nakakasama sa bata. Dagdag pa, hinayaan niyang maging marahas ang kanyang pamilya sa iyo. Ang tsansa niyang makuha ang pag-iingat ay halos wala. Isa lang ang hiling ko. Ipagawa na agad ang diborsyo. Sige, isasampa ko ang mga papeles ng diborsyo sa korte kaagad at mag-apply din para sa preserbasyon ng ari-arian upang pigilan siyang ilipat o kunin ang iyong mga ari-arian. Ayos. Maraming salamat. Lynette, sa wakas, nakita. Lumayo ka sa akin. Lynette, alam kong mali ako, alam ko talaga. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sige. Gago ako, halimaw ako. Pwede mo akong saktan, sigawan, kahit ano. Pakiusap. Huwag mo akong hiwalayan. May Luna pa tayo, huwag mong hayaang lumaki si Luna na walang ama. Tama na. Uulitin ko, hiwalayan na kita, at wala nang pagbabago. Lynette, huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa'yo. 5 taon. 5 taon tayong magkasama, paano kang naging walang puso? Victor Brown, bitawan mo ako. Victor, wala ka bang hiya? Pumupunta ka sa bahay ko para guluhin ang anak ko? Tay, Lynette, pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Para kay Luna, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sumusumpa ako na aalagaan ko si Lynette mula ngayon. Hindi ko nahahayaang bulingin siya ng nanay ko at ng mga iyon. Sumusumpa ako. Makinig kang mabuti. Si Luna ay apo ko. Alagaan namin siya ng mabuti. Para sa'yo, hindi ka karapat-dapat na maging ama niya. Umalis ka na dito. Bakit? Bakit hindi mo ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Alam ko na nagkamali ako. Lynette, naririnig mo ba ako? Inom. Buong araw, inom at yosi ka lang. Tingnan mo tong kwarto. Matitirahan pa ba to? Ang baho ng lugar na to ng yosi at alak. Brenda, sumusobra ka na, di ba? Subukan mong umalis at hahampasin. Kita, sige, gawin mo. Dito, Marcus, kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Tawa na ako sa buhay na to. Ano ba yung sigawan na yan? Sigaw ng sigaw buong araw. Sakit ng ulo ang dulot sakin. Sakit ng ulo? Sa sobrang baho ng alak, yosi, at dumi? Sino bang hindi sasakit ang ulo? Nararapat sa'yo yan? Ano ang sinabi mo? Sumusobra ka na. Nakuha mo ba ang pera? Sumuko ba si Lynette? Sige, sabihin mo na. Walang kwentang tao. Hindi man lang mabawi ang sarili mong pera. Pinatira mo ako sa barakong to. Tama, tingnan mo, may pantal si Toby.
Paano bang mabuhay sa basurang ito? Victor, ganito na lang. Magrenta ka ng mas magandang lugar. Mag-move out muna kami at saka na natin ayusin. Wala akong pera. Walang pera? Ang laki ng sweldo mo at halos wala ka namang ginagastos. Si Lynette dati ang nagbabayad ng utilities. Paano kang walang pera? Malaki naman ang kinikita ko. Pero bawat buwan, karamihan napupunta kay nanay. Ang natitira napupunta sa pagbili ng yosi, alak, at pagkain para kina Marcus at Brenda. Humihingi ka sa akin ng pera bawat buwan. Wala akong kahit isang sentimo na naipon. Ang perang binibigay mo sa amin ay hindi sapat para sa gastusin. Kaya paano kami makakaipon? Victor, may lihim na taguan ka ba? Oo nga, tiyak. Hindi ba binigyan mo ako ng $2,000 noon? Hindi ba yun ang ipon mo? Yung 2,000 galing sa supplementary card ni Lynette. Binibigyan niya ako ng 2,000 bawat buwan bilang allowance. Hindi ko kayang gastusin yon, kaya ibinigay ko na lahat sa'yo. Card na pandagdag. Mayroon ka pa bang pandagdag na card ni Lynette? Kaya ano pang hinihintay natin? Mag-arkila tayo ng lugar. Mag-arkila ng mas maganda. Ito ba? Ito ba ang card ni Lynette? Kalimutan mo na ang iyo o ang sa kanya. Hindi pa kayo diborsyado kaya ang sa kanya ay sa iyo. Bilisan mo, mag-arkila ka ng apartment. Hindi ko na kaya ang basurang ito kahit isang minuto. Pero may limitasyon ang card na ito. Hanggang maliit na 2 kwartong apartment. Okay na ang maliit na 2 kwarto. Si nanay sa 1 kwarto, tayong 3 sa isa pa. At ikaw sa sala. Ako ang nag-arkila at ako ang matutulog sa sala. Ano pa ba? Ano bang masama kung ikaw ang matulog mag-isa sa sopa? Bakit hindi na lang mag-arkila ng apartment na may 3 kwarto para komportable lahat? Hindi. Makinig ka sa akin. Mag-arkila ng maliit na 2 kwarto at ako ang matutulog sa kwarto. O kung saan mo gusto pumunta, bumalik ka sa probinsya. Bumalik sa probinsya? Niloloko mo ba ako? Noong una tayong dumating sa syudad, alam ng lahat sa baryo na pumunta tayo para sa mas magandang buhay. Ngayon babalik tayo ng palihim? Hindi ba nakakahiya? Tama. Magiging katatawanan tayo. Kaya makinig ka sa akin. Nanay, gutom ako. Gutom ako. Haha. Mahal, huwag kang umiyak. Nandito si Mommy. Victor, dalhin mo na ang bata para kumuha ng pagkain. Kumuha ng marami at kumuha ng pang take out para hindi na tayo magluto mamayang gabi. Toby, hindi mo pwedeng kainin yan. Ibalik mo yan. Hindi, gusto ko yan. Sabi ni Lola. Pwede akong kumain ng kahit anong gusto ko. Iyan ay $530. Ginoo, naka-freeze ang card na ito. Mangyaring gumamit ng ibang card. Ano? Frozen? Oh, Naka-freeze ito. Mayroon ka bang ibang card? Lunete. Talaga bang matigas ang ulo mo? Kulang ang pera. May natitira ka na lang na $23 at 50 sentimo sa WeChat. Iyan ay $530. Okay lang ang cash. Lumalabas, kung walang kasintahan, ako'y isang asong gala na walang-wala. Bumili sina nanay at tatay ng maraming pagkain. Tingnan. Bakit puro merienda ito? Ito ba ay dapat na pagkain? Mga chips, spicy sticks, at tsokolate lang, walang maayos na pagkain. Matanda na ako, kailangan ko ng masustansya. Sino ang sinusubukan mong lokohin sa basurang ito?
Hoy! Magsalita ka! Paano namin ito kakainin? Mahal. Gusto kong umuwi. Miss Sterling, na-file na namin ang demanda sa korte, kasama ang ebidensya na pinayagan ni Victor Brown ang kanyang mga kamag-anak na kunin ang iyong premarital property. Hindi pinapansin ang karahasang dinanas mo at ang pagkabigong gampanan ang responsibilidad sa pananalapi para sa pamilya. Kung tama ang lahat, maaari kang pumirma para magpatuloy. Itong walang kwentang kasal ay sa wakas natapos na. Nanay, wag mo siyang sobrang lambingin o kaya'y sobra mo siyang palalayawin. Palayawin siya? Apo natin siya. Kung hindi natin siya palayawin, sino pa? Lynette, umupo ka. Gustong malaman ng tatay mo kung ano ang plano mong gawin pagkatapos. Bata ka pa, hindi mahirap makahanap ng iba. Tay, gusto ko lang munang mag-focus sa pagpapalaki kay Luna. Tungkol naman sa iba pa, kaya ko naman mag-isa. Sige, basta may plano ka, sinusuportahan ka namin ni tatay. Tama? Ano ba ang ingay na yan sa umagang-umaga? Hindi ka ba pwedeng maging mas mahinahon? Nanay, nangangati ako. Bakit? Nanay? Nanay, nangangati ako sa buong katawan. Nagkaroon ka ng pantal. Marcus, tingnan mo. Siguro itong pangit na bahay na ito, mamasa-masa at marumi. Paanong kinakaya ng bata yan? Victor, naririnig mo ba ako? May pantalang bata. Kailan mo kami ililipat? Hindi ko na kaya ang tambakan na ito ng isang araw pa. Vic, Wala akong pera. Hindi makalipat. wala kang pera? Wala ka bang sweldo? Victor, send mo na lang sa akin ang pera mula sa iyong phone. Bumili ka ng gamot para sa bata. Nanay, iyon ang pera ko para sa tanghalian. Tanghalian? Sa ganitong malaking problema sa bahay, nag-aalala ka ba sa pagkain? Bilis! Eksakto! Nasa ganitong kalagayan si Toby. At iniisip mo ang pagkain? Ganyan dapat. Dapat magtulungan ang pamilya. Victor Brown, araw-araw kang nag-iisip ng iba. Gusto mo pa ba ang trabahong ito? Ginoo, pasensya na. Pasensya na, pasensya na. Ang tanging masabi mo ay pasensya. Kamakailan, ang iyong mga isinumite ay puno ng pagkakamali. Tinatawag kita sa pulong, pero hindi ka man lang sumagot. Akala mo ba dito ka para magretiro? Sir, may mga problema ako sa pamilya sa bahay kamakailan. Pwede ba akong makakuha ng advance sa sweldo? Kabayad mo lang. Gusto mo na agad ng advance? Victor Brown, sa tingin mo pag-aari mo ang kumpanya? Kung kaya mong magtrabaho, magtrabaho ka. Kung hindi, umalis ka. Maraming naghihintay na pumalit sa iyo. Sir, kumalma ka. Victor ay may pinagdadaanan sa bahay kamakailan. At ako na ang bahala sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Zane, pwede mo ba akong pahiram ng pera? Magkano? 1,000. Gawin na nating 1500. Pagdating mo doon, ayusin mo muna ang pamilya mo. Lee, available ka ba? Victor, hindi naman sa ayaw ko tumulong. Pero takot ako sa asawa ko, 50 piso lang kada linggo ang baon ko. Hindi man lang sapat para sa yosi ko. Old Lee, tingnan mo ang sarili mo. Napakahirap ng buhay mo. Isang lalaking may sapat na gulang, walang kahit piso sa bulsa. Anong alam mo? Natatakot ako sa asawa ko. Ito ang kaligayahan. May nag-aalaga at nagmamalasakit sa akin. Pag uwi ko, may mainit na pagkain at walang pera sa bulsa. Ano kung wala akong pera? Binibili ng asawa ko ang kailangan ko. Victor, hindi ba sa tingin mo, ang pagkatakot sa asawa ang pinakamasaya? Mga lalaki, kapag nasa labas kayo, hindi pwedeng walang pera. Gumastos kung kailangan. Huwag mong pagkaitan ang sarili mo. Lunete, may sahod ako. Ang maliit mong sahod ay napupunta kay nanay o Marcos. Ito ay kinita ko mismo. Kapag sa iyo ito itinago, payapa ang isip ko. Victor, pamilya tayo. Ang akin ay iyo rin.
Ang pagkatakot sa asawa ay ang pinakamasaya. Anong klasing pugad ito? Mamasa-masa at marumi. Nagkaroon ng pantal ang anak ko dahil dito. At may lakas ka pa ng loob maningil ng upa? Pugad, pinagsiksian ninyo ng 5 tao dito. Kuwarto ito para sa 2. At nilagay ninyo ang 5? Hindi pa nga ako naniningil ng dagdag. Anong dagdag na singil? Itong basurang lugar. Hindi ako titira dito kahit libre. Tama. At tawag mo sa sarili mo ay landlady. Walang puso. Victor, sa wakas nakabalik ka na. Itong matandang babae ay gusto kaming palayasin lahat. Sino ang tinatawag mong matandang babae? Matandang babae? Ang buong pamilya ninyo ay mga matandang babae. Ate, relax lang. Hindi yon ang ibig sabihin ni Marcus. Wala akong pakialam sa ibig niyang sabihin. Tatanungin kita, ano ang ginagawa ninyong 5 sa kwarto kong para sa 2? Wala kayong pera? Sino ang sinasabi mong walang pera? Tahimik ka, matandang bruha. Hoy, Sige, matapang ka. Simulan ninyo nang umalis, lumayas kayo rito ngayon din, lahat kayo. sige, aalis na kami. Ayoko ring manirahan sa basurang ito. Binibini, huwag kang magalit. Ang kapatid ko ay masama ang bibig. Huwag mo siyang pansinin. Ang pamilya namin ay talagang nasa problema. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Magdadagdag ako ng $500. Payagan mo kaming manatili ng kaunti pa, magbabayad kami ng dagdag na 500 bawat buwan. Mas maganda iyan. Maghanap na kayo ng lugar at lumayas kayo kapag may nakita na kayo. Victor, nasaan ang pera? Magkano? Ibigay mo na. Alam kong may nakatago kang pera. Nanghiram ako sa katrabaho. $1,000 na lang ang natitira. $1,000? Ano magagawa ng $1,000? Hindi naman sapat para sa upa. Hindi. Kailangan mong puntahan si Lynette Sterling. Kailangan mong kunin ang pera na iyon. Tama. Puntahan mo siya. Yung $7.8 milyong, hindi namin pwedeng hayaan siya na kunin lahat para sa sarili niya. Dumating na ang mga papeles ng diborsyo. Ang petsa ng court ay ilang araw na lang. Desidido na siya sa diborsyo. Diborsyo? Talagang hindi. Sinira niya tayo. At akala niya makakatakas lang siya. Kasalanan lahat ng puta na si Lynette Sterling. Kung kumilos lang siya ng maayos, hindi tayo magkakagulo. Bukas, pupunta ako sa bahay ng mga magulang niya para gumawa ng gulo. Tingnan natin kung may hiya sila. Tama. Ang mga tagalungsod, pinahahalagahan ang mukha. Kung hindi gumana ang mabuti, magiging marahas tayo. Gawing miserable ang buhay ng buong pamilya niya. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang maging ganoon kawalang awa. Marcus, hindi ka pwedeng umalis. Nasaktan na natin siya ng sobra. Huwag mo nang gawin ito. Victor, ano ba? Lalaki ka ba talaga? Babae lang ang nagkokontrol sa'yo? Iniwan ka niya? Binenta ang bahay? Sinira tayo ng ganito? At pinoprotektahan mo pa rin siya? Victor, hindi kita sinisisi, pero wala kang ambisyon. Kailangan naming mag-isip ng paraan para sa'yo. Bukas pupunta tayo sa kanya. Paano nahaharap si Lynette? Tapos, magmamakaawa siya sa atin na bumalik at bibili tayo ng bagong bahay. Nanay, kung pupunta tayo, walang atrasan. Walang atrasan? Sige, patayin mo na ako ngayon. Kung hindi mo kami isasama, mamamatay ako sa harap mo. Sige. Sino yan? Ang lakas kumatok? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Ah, ang tapang mong magsalita ng ganyan? Naghahanap ka ba ng suntok? Sino ang magtatangkang saktan ako, anak? Tatay, Pakiusap, huwag kang magalit. Hindi kami dito para manggulo. Dito kami ngayon para iuwi sina Lynette at Luna. bahay. May bahay ka pa ba? Tama na ang usapan. Yung bahay na naibenta, kalahati ay sa kapatid ko. Kailangan mo kaming hatian o hindi kami magiging mabait. Oo naman. 7.8 milyong piso. Ibigay nyo sa amin ang 3.9 milyon. Kung hindi kayo magbabayad, hindi kami aalis ngayon. Mga walang hiya kayong mga tao. Lumabas kayo! Luna, pumunta ka sa kwarto mo kasama si Lola. Ano? Victor, ganun din ba ang tingin mo? Sa lahat ng mga taon na ito, ako lang ang nag-alaga sa pamilya mo,
pagkain, inumin, tirahan, mayroon ba riyan na hindi ako gumastos? Ngayon nandito ka para manggulo, at nabulag ako. Hindi ito ang dapat na mangyari. Ako. Tama na ang kalokohan. Walang pera? Sige, sisirain namin ang bahay na ito ngayon. Huwag kang maglakas loob. Kung maglalakas loob kang gumalaw ngayon, pagsisisihan mo. Sino ba ang akala mo nang tinatakot mo? Noon, para kay Victor, tinitiis kita. Ngayon, wala ka ng halaga sa akin. Nagpapanggap ka lang. Kung hindi nakikinig ang manugang, kailangan siyang turuan ng leksyon. Ito ang bahay ko at wala kang karapatang manggulo dito. Tulong! Pananakit! Ang mga biyenan ko ay nananakit. Lahat, tingnan ninyo ito. Ibinenta ng manugang ang bahay at pinalayas ang biyenan. At ngayon, ang pamilya niya ay nananakit ng tao. Nanay, Wag. Tumahimik ka. Talunan. hindi ba ito ang pamilya Sterling? Anong nangyayari? Sino yang umiiyak sa lupa? Lahat, kayo ang humusga. Ibinenta ng manugang ko ang bahay, kaya't ang buong pamilya namin ay natulog sa lansangan. At ngayon ay babatuhin niya ang isang mahirap na matandang babae tulad ko. Walang hustisya. Uy, lahat, tingnan nyo. Ang pamilyang ito ay puro pera at minamaliit ang mahihirap. Minamaliit nila kaming mga taga-probinsya. Ibinenta nila ang bahay, kinuha ang pera, at ngayon ay gusto ng diborsyo. Sinisira nila ang buong pamilya namin. Mahigit $1,000,000 lang. Siya ay nag-e-enjoy mag-isa, habang kami ay naiwang walang tahanan. Ang babaeng iyon ay napakalamig ang dugo. Ito ang mga biyenan ni Lynette mula sa pamilyang Sterling, ha? Huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Kilala ko ang pamilyang Sterling ng mahigit 1 dekada. Alam ko kung ano sila. Halatang nandito sila para gumawa ng gulo. Ang mga taong iyan ay mukhang masasama. Binubuli kami dito mismo sa aming bahay. Akala nila walang kakampi ang pamilyang Sterling? Yan ba ang iniisip nila? Lynette, huwag mo akong itulak sa gilid. Itulak mo ako. At mamamatay ako dito mismo sa inyong bahay. Tingnan natin kung wala kang hiya. Hindi kami humihingi ng marami. Mahigit $1,000,000. Ibigay nyo ang $5,000,000. Kung hindi, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang inyong pamilyang Sterling. $5,000,000? Ha, hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo. Oy, 911? May pumapasok sa bahay ko, pang-aabuso at pananakot. Tatawag ka ba ng pulis? Tawagan mo sila. Sige, tawagan mo sila. Hayaan mong makita ng lahat kung paano mo inaabuso ang biyenan mo. Ano bang dapat ikatakot? Hoy, hindi pa kayo hiwalay. Usapang pamilya ito. Walang magagawa ang pulis. Pagkatapos ng lahat, pamilya pa rin si Lynette. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Mapangapi? Oo naman. Mula nang hayaan mo siyang magbuhos ng kumukulong tubig kay Lynette at tratuhin siyang katulong, hindi na tayo pamilya. Lynette, bawiin mo ang reklamo sa pulis. Kung hindi, magpapakamatay ako rito. Mamatay ka na. Sige, bilisan mo at mamatay na dahil pagdating ng pulis, wala ka ng pagkakataon. Sino ang tumawag ng pulis? Pulis! Mali! Pamilya lang! Bastang away lang ng pamilya. Pamilya? Nakafile na ang divorce papers. Hindi na tayo pamilya. Pinapasok ng mga ito ang bahay ko nang walang pahintulot, sinira ang mga bagay, nagnakaw, at hinuthutan ako. Magfa-file ako ng kaso. Tay, anong pagnanakaw? Pamilya tayo. Away lang ng biyenan at manugang. Hindi na dapat makialam ang pulis. Oo nga, si Lynette yan. Usaping pampamilya. Ito ang divorce papers na na-file sa korte. Magdi-divorce na kami. Hindi na ako parte ng pamilya nila. Ito ang footage ng surveillance. Sinalakay lang nila ang bahay ko, tinutukan ako ng kutsilyo, at pinilit akong perahan, nasa kamera lahat. Ang mga kapitbahay sa labas ay pwedeng tumestigo. Tama, tama. Nakita ko mismo, yung matangkad na lalaki, sinira ang mga mangkok, at yung matandang babae, tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Sumentro ang buong pamilya at nag-ingay. Napaka-agresibo. Ano bang ginawa ng pamilya Sterling para pagdusahan ito? Tumira sila sa bahay ng manugang nila sa loob ng 5 taon at pinalayas. At ang kapal pa ng mukha nilang manggulo, 60 taon na akong nabubuhay. At hindi pa ako nakakita ng ganyang kapal ng mukha. Diyos ko, wala nang hustisya. Gusto ng manugang na ipakulong ang biyenan. Tama na. Magpapakamatay ako dito. Tama. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang mga ginagawa mo ay labag sa batas, paglusot, panggugulo, at panunuhol. Lahat kayo, sumunod sa akin ngayon. Hindi ako sasama. Hindi ako sasama.
Usapang pampamilya yan. Hindi mo kami pwedeng arestuhin. Ako? Usapang pampamilya? Nag-file na sila ng divorce. Wala ka nang kinalaman dyan. Tayo! Nanay, tigilan mo na ang pag-aaway. Umalis na tayo. Bobo ka. Ipapakulong ng asawa mo ang nanay mo at wala ka man lang lakas ng loob na magsalita. Umalis na kayo. Victor Brown, kahit pumasok kayo, ang korte pa rin ang magdesisyon. Tiyak na hiwalayan kita at hindi mo makukuha ang custody ni Luna. Lola, gusto mo ba ang damit na ito? Maganda, maganda. Ang galing ng panlasa ni Luna. Ginoong San, nakuha mo ba ang video na ipinadala ko sa iyo? Oo, nakita ko. Mahalaga ang video na ito. Pagsira at pagpasok, paninira at pangingikil, lahat iyon ay nasa papeles ng diborsyo. Ito ay matibay na ebidensya. Hindi sila makakakuha ng kustodiya, walang tsansa. Ang diborsyo? Hindi ako nag-aalala. Ang tinatanong ko, maaari ba silang makulong ngayon? Malamang na hindi sila makukulong dahil walang malubhang pinsalang nagawa, ngunit posible ang administratibong detensyon hanggang 15 araw. Siguraduhin mong mas matagal silang makulong. Hanggat kaya natin. Nakuha ko. Susundan ko agad. Nararapat lang sa kanila. Tama iyan. Hayaan silang umupo doon at mag-isip. Ma'am, huwag kang mag-alala. Sa oras na makalabas sila, malapit na ang pagdinig sa korte at matatapos na natin sila ng tuluyan. Toby, buti na lang bata ka pa at kailangan ng pag-aalaga. Kung hindi, si Mom ay kailangan ding makulong. Naiwasan natin ang bala. Nakalabas ka. Okay ka lang? Maayos ba ang pakikitungo nila sa iyo doon? Ano sa tingin mo? Subukan mong makulong ng 10 araw. Sa edad ko, napakapahiya ang makulong. Kasalanan mo kasi hindi mo napigilan ang asawa mo. Ngayon, tingnan mo. Ang buong pamilya natin ay may kriminal na record. Kung malaman ng mga tao na nakulong tayo, masisira ang buhay natin. Ako ang may kasalanan. Sino ba ang gustong pumunta at gumawa ng eksena? Hindi ba kita pinigilan? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Wala nang atrasan. Sino ang sinisigawan mo? Para kanino ba natin ito ginagawa? Lahat para sa'yo, di ba? Ang pera na iyon dapat ay hati sa mga biyanan. Dahil wala kang silbi, hindi mo makontrol ang asawa mo at hinila mo pababa ang buong pamilya. Tama, kung may tapang ka, hahayaan mo bang yurakan tayo ng babaeng iyon? Ako ang humila sa inyo pababa. Kung hindi dahil sa'yo, palagi kang masyadong nagtutulak. Paano naging walang puso si Lynette? Nagsimula ang lahat dahil binuhusan mo siya ng kumukulong tubig. Well, Karapat-dapat naman siya. Bakit kailangan niyang maging matigas ang ulo? Siya ang may gusto niyan. 5 taon siyang tumira sa bahay na iyon at pinalayas mo siya sa master bedroom. Hindi ba dapat siyang magmatigas? Victor! Tigilan mo na ang pagsisi sa iba. Lalaki ka, ngunit hindi mo man lang makontrol ang sarili mong babae. At may kapal ka pang sisihin ako. Marcus! Talunan lang siya. Ikaw. Kasalanan mo lahat. Nawala ang bahay ko. Nawala ang asawa ko. Nawala ang tahanan ko. Lahat dahil sa'yo. Lakas loob mo akong tamaan? Matagal na kitang gustong tamaan. Ikaw. Ikaw, pinapanood mo lang akong bugbugin, di ba? Tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Huwag mo siyang tamaan. Tigil. Brenda. Ikaw. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Brenda. Sinaktan mo ako. Okay. At saka mo pinuntahan ng asawa ko. Sinaktan niya ako ng patpat. Dugo ang ulo ko. Bulag ka ba? Asawa ko iyan. Sino ka para pagsabihan ako? Lahat nagpoprotekta sa kanilang asawa, di ba? Lahat ginagawa, ikaw protektahan mo ang asawa mo, at si nanay protektahan ka. Ako lang ang, noong binubuli si Lynette, nakatayo lang, nakayuko, nagpapakabobo. At ngayon, wala na akong natira, walang bahay, walang asawa, walang anak na babae, pati ulo ko ay nabugbog. Masaya ka na ba ngayon? Nasiyahan ka na? Ikaw, bakit ka sumisigaw sa amin? Kami ay... Ginagawa ito para sa ikabubuti mo. Oo. Nanay mo siya. Sasaktan ka ba niya? Para sa ikabubuti ko. Para sa ikabubuti ko, kinuha mo ang bahay ng asawa ko. Para sa ikabubuti ko, ginawa mong katulong ang asawa ko. Para sa ikabubuti ko, binuhusan mo siya ng kumukulong tubig. Pumunta ka at sinira ang bahay niya. At tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Wala akong pakialam, hindi pa ito tapos.
At kapag gumaling na ang mga sugat ko, pupunta ako at gagawa ng gulo sa bahay ni Lynette ulit dahil sa tingin ko hindi niya tayo maaaring ipaaresto ulit. Kayo na pumunta, hindi ko kayo pipigilan, pero hindi ako sasama. Kayong gumawa ng kahit anong gusto ninyong gulo, at wala na akong pakialam. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kayo, pwedeng bumalik sa probinsya. O pumunta sa kahit saan ninyo gusto, ako. Hindi ko na kaya, at ayaw ko na. Victor, kung papauwiin mo kami sa probinsya, ano ang sasabihin ng mga kamag-anak? Paano tayo haharap sa iba? Hindi ko nga kayang sustentuhan ang sarili ko ngayon, kaya hindi ko talaga kayang sustentuhan ang lahat. Ang buong pamilya ninyo ay maaaring umuwi na lang sa probinsya. O matulog sa ilalim ng tulay. Ikaw ang bahala. Walang utang na loob kang bata ka. Ngayong matanda na ako at wala ng silbi, gusto mo na akong itapon? Kung pinalaki mo ng maayos si Marcus, gugulo ba ang pamilyang ito? Tama na. Hindi nga niya kayang sustentuhan ang sarili ngayon? Bakit mo pa siya kakausapin? Mas mabuti pa, umuwi na lang sa probinsya. Umuwi sa probinsya? Hindi pwede. Hindi ako sasama. Gusto mong matulog sa ilalim ng tulay at mamalimos kasama ang mga bata? Ang babaeng iyon na si Lynette Sterling ay hindi basta-basta. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kapag naghiganti siya sa atin? At least sa probinsya may makakain tayo. Tara, umalis na tayo. Wala na ang tahanan ko, wala na ang asawa ko, at ngayon, wala na rin ang huling piraso ng pamilya. Ang nagsasakdal, Lynette Sterling, ay pinagkalooban ng diborsyo mula sa nasasakdal na si Victor Brown. Ang bata, si Luna, ay nasa pangangalaga ng nagsasakdal na si Lynette Sterling. Lynette, wala na ba talagang pagkakataon para sa atin? Alam kong mali ako. Victor, pinabalik ko na sila sa probinsya. Hindi na kailangang maghintay para sa kanila. Simula ngayon, ibibigay ko na lahat ng sahod ko. Bawat sentimo. Lynette, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Victor, ang iyong patuloy na kawalan ng pakialam ay nabawasan ang ating pag-ibig hanggang sa tuluyan itong mawala. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Lynette, pakiusap. Nawala sa akin ang lahat. Ikaw na lang at si Luna ang natitira sa akin. Wala kang anuman. Victor, ikaw mismo ang nawalan ng lahat. Wala na ang asawa ko. Wala na rin ang anak ko. Ano pa ang silbi ng pamumuhay na ganito? Nanay, kailan ka babalik? Hindi ko maintindihan ang pag-stack ng mga blocks ko. Babalik si Mommy para tulungan ka, maghintay ka at maging mabuti, nanay. Ang aking bagong buhay ay sa wakas magsisimula na. Ha. Binabati namin si Miss Lynette Sterling sa kanyang bagong buhay. Sa wakas, malaya na. Ang pinakamaganda ay darating pa. Mula kay Mommy para sa'yo. Congratulations, Mommy, sa iyong bagong simula. Mula ngayon, mamumuhay tayo ng masaya bilang isang pamilya. Tungkol sa mga problemang iyan, hindi na sila babalik kailanman. Tama. Magbukas ng bagong pahina. Halika, kain na tayo. Nagluto si Mami ng mga paborito mo. Victor Brown, ito ang iyong termination notice. Nagkaisa ang kumpanya na tanggalin ka. Bakit po? Isipin mo mismo, ilang pagkakamali ba ang nagawa mo kamakailan sa trabaho? Araw-araw kang wala sa sarili, nakatanga sa mga pulong, mga reklamo ng kliyente, pag-a-absent o pag-sick leave kapag may problema sa bahay, at pangungutang kung saan-saan, talagang nakakasira sa operasyon ng kumpanya. Amo, magbabago ako talaga. Hindi na mauulit. Wala nang atrasan. Isang pagkakataon lang ang ibinibigay. Ikaw mismo, hindi mo sinamantala. Ipak mo ang gamit mo at umalis na ngayon. Amo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung sisantihin mo ako, wala na talaga akong malalapitan. Victor, subukan mong intindihin. Ang aking kumpanya ay hindi charity. Gayunpaman, bibigyan ka ng kumpanya ng 2 buwang severance pay bilang kompensasyon.
Mr. Zane, Kausapin mo si Victor? Kailan mo babayaran ng $1,500 na inutang mo noong nakaraan? buntong hininga. Babayaran kita kapag sumahod na ako. Kung alam mong mangyayari ito, bakit mo ginawa? Kaya, saktan mo ang asawa mo at hindi ka yayaman. Hindi ka man lang makabayad ng upa. Akala mo ba charity ito? Lumabas ka. Binibini, maawa ka naman, bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Babayaran ko kapag may trabaho na ako. Bigyan ka pa ng panahon? Sino ang magbibigay sa akin ng panahon? Walang pera? Umalis ka. Tigilan mo na ang pagiging pabigat. Malas. Wala na. Lahat, wala na. Wala na ang asawa. Wala na ang mga anak. Wala na ang trabaho. Wala na rin ang bahay. Tigilan mo na ang pag-inom. Nasa telepono ang kapatid mo. Hoy, Marcus, diborsyado na ako. At nasibak ako sa trabaho ngayon. Wala na akong lahat. Wala na lahat. Bakit mo sinasabi sa amin to? Binalik din kami sa probinsya. Si nanay, hindi na maayos ngayon. May buong pamilya akong binubuhay. Si Brenda, araw-araw kaming nag-aaway. Sawa na ako. Marcus, ewan ko kung ano gagawin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi ka magugutom. Lalaking tulad mo. Huwag mo kaming abalahin. Kung hindi naman urgent. Para sa pamilyang tulad nito, tinalikuran ko ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Haha. Ha? Tay, darating na ako. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Wala nang babalikan. Hindi na ulit. Miss Sterling, pinal na ang desisyon ng diborsyo at si Victor Brown ay nag-waive ng kanyang karapatan na mag-apela. Pero, hindi pa siya nagbabayad ng sustento para sa bata. Simulan na ba namin ang proseso ng pangongolekta? Hindi. Wala akong pakialam sa perang iyon. Gusto ko lang na matapos na ng tuluyan sa pamilya Brown. Sige. Pagkatapos noon, naging maayos muli ang aking buhay. Pinabati kita sa iyong grand opening, Miss Sterling. Si Lynette ay isang tunay na amo na ngayon. Pagbati. Salamat sa inyong lahat. Magdidisenyo ako ng maraming magagandang damit para isuot ni Luna. Mwah! Ikaw ang pinakamahusay, Mommy. Nakuha mo ang iyong water bottle, tandaan na uminom ng maraming tubig, at kung kailangan mong pumunta sa banyo, sabihin mo sa guro, huwag pigilan. Ibahagi mo ang mga merienda na ito sa iyong mga kaklase, okay? Nakuha mo, Lolo at Lola? Mommy, Daddy, unang araw lang ng elementarya. Kailangan ba talaga lahat ito? Siyempre, unang araw ng formal na pag-aaral ng aking apo, kaya paano namin ito hindi seryosohin? Eksakto. Ha? Ang aking anak na babae ay hindi na binanggit ang kanyang ama. At tungkol naman sa pamilya Brown. Inom, inom, inom. Ang lagi mo na lang ginagawa ay uminom araw-araw. Lumabas ka at kumita ng pera. Anong klaseng pera ang $2 o $3,000 sa isang buwan? At saka, may pera pa naman tayo, di ba? Pera? May lakas ka ng loob na pag-usapan ng pera? Nilustay mo ang $10,000 sa ilang gabi lang sa paglalaro ng baraha? Hindi ko na ito matatanggap. Sige, umalis ka na. Saan ka pupunta? Isang probinsyana tulad mo. Marcus, tinulak mo ba ako? Nanay, tatay, tigilan na ninyo ang pag-aaway. Natatakot si Toby. Tumahimik ka! Tigilan mo ng pag-iyak o sasaktan kita!
Bakit mo sinisigawan ng bata? Kung may tapang ka, sa akin mo ilabas. Tama na, sapat na, pabayaan na lang. Tama na, ikaw ang pinakamaraming nagsasalita sa bahay na ito. Ikaw ay isang manggugulo. Sinira mo ang relasyon ni Lynette at Victor, at ngayon ginugulo mo kami. Ano ba yung sinasabi mo? Paano ko malalaman na mangyayari ito? Hindi mo alam? Mas alam mo kaysa kanino man. Sobrang bias mo. Ang panganay mong anak ay walang kwenta pero sobra mo siyang pinapalayaw, at ang bunso mong anak ay may kakayahan pero pinipiga mo siya. Kung ako ang tatanungin mo, ikaw ay masamang palad, ang sino mang lumapit sa'yo ay malas. Paano mo nasabi yan tungkol sa akin, nanay? Marcus? Maghiwalay na tayo. Sasama sa akin si Toby. Kahit namamalimos ako, kayang-kaya kitang suportahan. Dito ka mananatili. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa'yo ng dalawang baliw na yan? Nanay, pakiusap, huwag kang umalis. Sundan mo sila. Ano pang hinihintay mo? Ano ang hahabulin? Sa gitna ng wala, saan siya pupunta? Babalik siya sa loob ng ilang araw mag-isa. Ano? Anong sinabi mo? Sino ka? Luna? Ikaw si Luna, tama ba? Ako ito, Lola. Ano ang gusto mo? Kung para sa walang kwentang Marcus na yan, hindi ako gagawa ng kahit ano para tumulong. Baka magpaputok pa ako ng kwitis para magdiwang. Hindi. Hindi si Marcus, si Victor. Victor ay may malubhang sakit na cancer sa baga. Malapit na siyang mamatay at gusto niyang makita si Luna. Pumasok ka. Isa na namang bagong trick para dayain ako? Wala nang hindi gagawin ang pamilya mo. Totoo, lahat ng yan. Lynette, alam ko na nagkamali kami sa'yo. Naging halimaw ako at humihingi ako ng tawad sa'yo. At kay Luna, pakiusap. Nakikiusap ako. Dalhin mo si Luna para makita siya. Malapit na siyang mamatay at gusto lang niyang makita siya sa huling pagkakataon. Lynetta, sabi ng doktor ilang araw na lang ang natitira sa kanya at gusto ko lang makita niya siya bago siya mawala. Luna, pakiusap. Tumayo ka muna. Pag-usapan natin ito at huwag kang luluhod. Tumayo ka at magsalita. Si Victor ay talagang wasak. Hindi siya nagsasalita o gustong makakita ng kahit sino. Nakatitig lang sa kisame, buong araw. At para na siyang naglalakad na bangkay. Si Luna ay sarili niyang anak, kaya gusto ko lang magkita sila sa huling pagkakataon, minsan lang. Sa akin, hindi ito mukhang peke. Honey, gusto mo bang puntahan siya? Hindi ito tungkol sa pagpapatawad sa kanya, kundi para sa iyong kapayapaan ng isip. Si Luna ay talagang biological niyang anak. Balang araw kapag nagtanong ang bata, masasabi mo sa kanya na pinayagan mo siyang makita ang kanyang tatay sa huling pagkakataon. Lynette, alam kong nagkamali kami sa'yo at ako ay masamang tao. Pero si Victor ay tatay pa rin ni Luna at hindi ko siya kayang hayaang mawala ng ganito. Pupunta ako, pero makinig kang mabuti. Hindi ko siya pinapatawad at ginagawa ko lang ito para walang pagsisisi si Luna sa kanyang buhay. Salamat. Lunete, pinuntahan mo ako? Ibig sabihin ba'y pinatawad mo na ako? Huwag kang magkamali. Nagmakaawa ang nanay mo na pumunta ako. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako pumunta. Pasensya na. Lunete, duwag talaga ako noon. Pinagsisisihan ko ito. Talagang pinagsisisihan ko. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Victor Brown, akala ko matutuwa akong makita kang nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ngayon, wala akong nararamdaman. Dahil sa puso ko, matagal ka ng estranghero sa akin. Luna, sabihin mo tatay. Tatay. Tatay, Mabuting bata. Si Luna ay nasa elementarya na. Magaling siya, mahal siya ng mga guro. Salamat. Salamat sa pagpapalaki sa kanya ng maayos. nanay, mamamatay ba si Daddy?
Ang ilang tao, kapag pinalampas mo, magpakailanman. Ang ilang tao, kapag binitawan mo, bagong simula.